Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, June 18 na po, 2025, meron po tayong pinaka-latest weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago lang ho kayo sa ating channel, hingi lamang ako ng isang like at subscribe. Pahita rin po ng notification bell para sa mga update natin sa lagay ng ating panahon ay nanonotify ko po kayo. Sa kasalukuyan ho ay meron po tayong panibagong low pressure area na minomonitor po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Tignan muna natin yung lokasyon nitong LPA. Ito po nandito sa coastal water po ng San Juan, Batangas. At ito po may category na unlikely na mabuo bilang isang tropical depression within the next 24 to 48 hours. Maliit yung chance pero syempre hindi pa rin natin inaalis yung mga posibilidad. Kung titignan nyo, meron pa rin tayong weather system na nakaka-apekto sa ating bansa, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama po ng low pressure area ang easterlies, mga kaibigan, na siya naman nagbibigay ng malinsangang panahon sa ilang bahagi ng ating bansa. So dito muna tayo dumako sa tinatawag po natin na ating forecast weather condition, mga lugar ho na apektado ng low pressure area at ng easterlies kasama ng mga thunderstorm sa hapon. Sa area po ng Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Zambales, Bataan, Pampanga, kasama na dyan ang Bulacan. Asahan ho natin ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorm, mga kalat-kalat na mga pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat, dahil po yan sa low pressure area. So yung mga lugar na aking binanggit, especially mag-ingat tayo sa banta ng pagbaba o landslide kung sakali pong magkaroon ng biglaang malalakas na pag-ulan. So marami din tayo napansin, at bigla pong nagkaroon ng mainit na panahon itong mga nakaraang araw. Dahil ho yan sa tinatawag natin na monsoon break o yung pansamantalang pagkawala po ng habagat or southwest monsoon. Pero in-expect natin by the next days o susunod na mga araw ay posibleng bumalik nga po itong habagat na siya naman magbibigay ng malamig at mga pag-uulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. So dito naman po sa Isabela, Quirino, kasama na po ang Aurora. Ang weather condition po sa mga lugar na yan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po sa easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling ho sa karagataang Pasipiko. Kung titignan nyo, sobrang init itong mga nakarang araw, lalo na ho sa umaga, pagdating sa tanghali. Then pagdating ng hapon, nagiging maulap yung kalangitan at medyo paggabi naman, bubuhos yung mga biglaang bugso ng malalakas na ulan, mga kaibigan. Dahil po yan dito nga po sa easterlies, kasama na dyan ang mga thunderstorm. Ang ilang bahagi naman po ng Luzon, ay patuloy pa rin makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm din dahil po sa mga localized thunderstorm. Pag sinabi natin mga localized thunderstorm, mga kaibigan, tumatagal ho ito usually ng 1 hanggang 2 oras at madalas yan sa hapon. Kapag napansin niyo na sobrang init sa umaga dahil sa easterlies, o yung mainit na hangin nagagaling sa karagatang Pasipiko, expect natin pagdating ho sa hapon sa gabi, may mga pag-uulan. Ito naman kasing low pressure area, unlikely siya na mabuo bilang isang bagyo. Hindi siya masyado nagbibigay ng direkta o malakas na epekto sa ilang bahagi po ng ating bansa. Ang Visayas naman at Mindanao, asahan natin ang weather condition dyan. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil po yan sa easterlies. Magagayun nun, mga kaibigan, wala man tayong banta ng panibagong bagyo. Etong low pressure area naman ay mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na mga araw, mga susunod na mga oras, at inaasahan din natin na posibleng malusad din ito, maging handa't maging alerto pa rin tayo. Kung titignan po ninyo, dumaan na tayo sa isang bagyo. Ngayong buwan po ng June, bago matapos, ina-expect pa natin ng isang posibleng o isang bagyo pa ang posibleng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At kapag meron namang nabuong panibagong bagyo, ito po yung tinatawag natin, tatawagin natin bagyong Bising, sa loob ng ating bansa. And hopefully, matapos ang buwan ng June ay wala nang bagyong mabuo, Asahan nyo, mga kaibigan, kapag wala tayong update ng habagat or southwest monsoon, mababa yung chance ng mga low pressure area na maging medium chance hanggang high chance na maging isang tropical depression. Napapansin nyo naman, nung merong habagat, nung nabuong bilang isang low pressure area, at pumapasok agad sa high chance, o medium chance na maging isang ganap na bagyo. Then ngayon, nakita naman natin low chance or unlikely na maging isang ganap na bagyo, etong low pressure area. So hindi po natin yan dapat pangambahan. Magkagayon man, kung titignan nyo po sa ating mga update,
meron pa rin tayong naaapektuhan po ng mga biglaang pag-uulan sa hapon at sa gabi dahil po yan sa thunderstorm. So inaasahan pa rin natin ng posibleng yellow heavy rainfall warning, no? O yellow warning sa South Cotabato, kasama na dyan ng Sultan Kudarat, no? Asahan natin ang mga pag-uulan sa mga lugar na yan. Inaasahan din ng light to moderate po na may mga occasional heavy rains na tatagal ng 1 hanggang 2 oras sa Sarangani, Davao Occidental at ilang bahagi po ng Maguindanao del Norte, Cotabato City, Lanao del Sur, Misamis Oriental. Kasama na dyan ang Bukidnon, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Davao de Oro, Davao del Norte. Yan po ay banta ng mga thunderstorm, no? Mga localized thunderstorm. So mag-ingat po yung mga lugar na aking binanggit sa banta po ng posibleng mga pagbabaha. Gayon din po sa mga banta ng pagguho ng lupa, no? Madalas yan tuwing hapon po at sa gabi. Kung napapansin nyo naman, sa ilang parte po ng Metro Manila ay nakakaranas din ng mga maulap na kalangitan. No? Minsan may mga pag-uulan din sa hapon po at sa gabi dahil naman yan sa mga thunderstorm din at dito nga po sa tinatawag natin na low pressure area. Magkagayunan, wala naman tayong dapat ipangamba, wala pa naman tayong panibagong bagyo. So pumasok po, no, ang pasukan ngayon or unang pangalawang araw, pangatlong araw na po ng pasukan ng mga ating mga anak, mga bata, no, and hopefully lagi tayong mag-ingat. Paalala ko lamang, lagi magdala ng payong, jacket, kapote, mga papasok o mga uuwi po sa trabaho para sa mga biglaang bugso ng mga pag-uulan. Kasama na dyan ang pisa na yung mainit na panahon, no, o yung tinatawag natin na monsoon break. Samantalahin na natin yan. At kapag mayroong easterlies, medyo mainit talaga ang panahon. Ngayon kaibigan, yun muna ang update natin sa lagay ng ating panahon. So please huwag nyo kakalimutan muna na mag-like and subscribe. And then bahit na rin ang notification bell para lagi ko kayong ma-update, no, sa lagay ng ating panahon. Magandang araw po sa inyong lahat.